Magandang umaga po sa bawat isa. Ayan, nakakagala po makita po kayo na nakangiti sa inyong mga labi kahit po sa mga pinagdadaanan niyo po sa buhay ay napapatuloy po kayo na dumayo dahil ito po ay parte ng ating pagsunod sa Panginoon. Batiin niyo nga po yung katabi mo. Good morning po. Kasi sa bahay, hindi na kayo nakakatian. Batiin niyo po yung katabi. Tunay po na mabuti po ang ating Panginoon at talagang hindi po siya nagkukulang sa atin. Amen po? Diyos po ay tapat. Ano po yung topic natin last Sunday po? Knowing the Father's heart. Yan po ang ating series for this March. Pero ano po yung topic natin sa nung nakaraang Sunday? Pursuing us. Ayan, si Lord po ay pinupursu po tayo kahit po may mga pagkakataon na pinipili po natin na para tayo mga tupa na gusto natin piliin yung ating landas kaysa sa landas po ng Panginoon na hinanda po sa atin. And with that po ay nakita po natin na napakahalaga po na gampanan po natin or sundin po natin ang nais po ng Panginoon sa atin na kapag ang someone po na naligaw, nawala, atin po silang isip, i-pursue po natin sila na makabalik po sila sa tahanan or pwede din po na katulad po ng isang anak, hintayin po natin sila dito na makabalik and wala po tayong ibang gagawin kundi mahalin lang po natin sila, wide arms open, i-welcome po natin sila kahit ano pa yung mga pagkukulang at pagkakaaling na nagawa nila in the past ay ipakita po natin na tayo ay sa Panginoon. And tinuturo po doon na hindi po tayo maging pariseo kasi po ang mga pariseo before ay talagang mapamula. Pinupuna nila yung mga si Jesus. Pinupuna nila kasi bakit nga ba nakikipagsalamuha ito si Jesus sa mga tax collector at mga makasalanan. And yan po, ngayong umaga po ang ating patuloy pa rin po tayo sa ating series na Knowing the Father's Heart. Nais natin yung heart ng Diyos. Ano ba yung heart niya? Kapag may someone na nais po siyang ipabalik sa tahanan ng Diyos, ano ang heart ng Diyos? Ang heart niya po ay ang gawin po natin. Magmahal, wala po tayong ibang gagawin. Wala po tayong ibang yung gagawin ng mga Pharisee, hindi po natin sila gagayahin. Parang tinignan mo mula ulo hanggang talampakan, hindi po ganun. Ang heart po ng Diyos ay makabalik po sila sa tahanan sa angle po ng pananampalataya nila sa Panginoon. Ayan po, sa umagang ito, ang topic po natin is redeeming and healing us. Yan po ay matatagpuan sa Isaiah chapter 53. Ang Diyos po ay He is the reason kung bakit niredeem niya po tayo dahil tayo po ang nature po ng isang tao, ang isang katauhan ay makasalanan po. Wala pong ibang way or bridge na pwedeng makalapit tayo sa Ama, kundi sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus. So, ngayon po, alam ko po na familiar po kayo, maaaring familiar po kayo na ang Diyos po, tanging ang Diyos lang po ang nag-redeem sa atin, wala na pong iba. Kung gusto natin makabalik sa Panginoon, alam ko, marami po tayong limitation sa buhay, shortcoming, pero ang Diyos po, siya po yung nagsasaayos ng ating buhay. And bago po tayo magsimula, tayo po ay umako sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa pagkakataon ito na minsan pa, O Diyos, ay magkatipon-tipon po kami upang dakilain ka, Panginoon, at purihin ka, maging makinig at matuto sa salita mo, Panginoon, sa araw na ito. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, dahil marami kang mga itinuturok sa amin, Panginoon, na naaayon sa iyong kasulatan. Mga itinuturok sa amin, Panginoon, na kung saan ay ito ay ang kalooban mo rin, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, wala po kaming ibang hangad, kundi, Lord, ang mapalapit sa iyong bugtong na anak, na si Jesus, na Lord ay maging katulad po kami niya, Panginoon. Lord, mahirap man, Lord God, tulungan po kami, Panginoon. Yung character namin is Christ-like, Panginoon. Mapalapit kami sa iyo, Panginoon. Kahit ano, Lord, yung mga persecution, Panginoon, ano man ang Diyos, yung mga pinagdadaanan, Panginoon, o ano pa ang Panginoon na
maging ugali, meron ng mga piracy, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi namin ito mai-apply. At kami, O Diyos, ay lumakas sa kalooban mo, sa pagmamahal mo, pag-uunawaan, Panginoon, pagkakaisa, Panginoon. Lord, salamat po, itago niyo po ang lingkod sa inyong mayabong na pakpak, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na maitaas at maparanganan sa umaga nito, Panginoon. Salamat po, and patuloy na kami, O Diyos, na tagapakinig ay tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan ano ba ang layunin mo, ano ba ang nais mo, Panginoon. Saan ba patungkol, Panginoon, kung bakit mo ginawa ito sa aming Panginoon. Lord, tulungan mo kami na buksan ang aming spiritual ears, mind, heart, Panginoon, na Lord, matanggap namin, Panginoon, ng mga salita ko, Panginoon, na maluwalhati ka, Panginoon, at maluwal sa aming mga puso. Salamat po, Panginoon. Kami po ay mga learner, Panginoon, natututo, Panginoon, day by day, Panginoon, at nasa ayos mo upang, Lord God, ay maging fit kami sa kahayag mo. Maraming salamat po. Maluwalhati ka namin at nataas po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, bago po tayo magsimula, basahin po natin yung, ano nga ba yung Isaiah chapter 53. Pero gusto ko po sana, kapag babasahin po natin ito, pwede po ba tumayo po tayo na basahin po natin ang salita ng Diyos with respect po sa ating Panginoon. Pwede kayo na po ang magbasa. Lakasan nyo na lang po ang inyong boses, na magkaisa po ang inyong boses po. Okay po, nababasa nyo po ba? Yung mga nababasa po, lakasan nyo na lang po ang inyong mga boses. Sige po, basahin po natin ang sabay-sabay. In 1, 2, 3. Sa tinulupa, walang katinginan o magandang patawag pansin. Walang taglay na pangakit para siya ay lagitan. Tinamak siya ng mga tao at itinakit. Nagdanas siya ng api at hirap. Wala man lang kumansin sa kanya. Pinaniwala natin siya at parang walang pagtulungan. Tunay na release niya ang ating mga katinaan. Pinagaling niya ang ating mga kawalangan. Subalit, pinakala natin hindi karusa ng Diyos sa kanya. Ngunit, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasagapan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga kampas na kanyang tinanggap. Tayo lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahan, tayo ang dapat tumanggap. Siya ay nilubog at pinahirapan, ngunit hindi tumibok kahit isang salita. Tulad ay upang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit matipatan at hindi umimig kahit kauntiman. Nang siya'y hulihin at tatulan upang mababay, wala man lamang nagtanggol sa kaniyang palagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay iniibig na sasama ng pasasama ang kayayan. O nagsabi nga ng kasinungalingan. Sinabi ni Yahweh, ang kaniyang paghirap ay kalooban ko. Ang kaniyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahat susunod sa kanya, at sa pamamagitan niya isasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya. Palalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kaniyang pagtitiis. Ang tapat kong lingkod na ubos kong pinalugdan ang isang sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya sila'y aking patatawarin. Dahil dito siya ay aking pararangalan kasama ng mga nagpapila at mga pangyarihan. Sapagkat kusang loob niyang binigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at ipinalangin sila'y patawarin. Maraming salamat po. Pwede na po kayo mo. Alam ko pong napakabigat po ng mensahe nito dahil maaaring tumatakbo po sa inyong mga isipan ang dinanas po ng ating Panginoon. Amen po.
Sabihin mo sa katabi mo na namatay si Lord. Nagdusa si Lord para sa iyo kasalanan, upang ma-redeem ka. Sa ating lahat po tayo ang Panginoon po natin ay nagdusa po siya. Nakita po natin dito na talagang binaliwala siya na parang walang kabuluhan. Ayan po. Sige po, magpapatuloy po tayo. Dito po sa passage na ito, makikita po natin yung personal Messiah who can alone atone for sin and yet His message is rejected. Pansin po natin, no? Reject po yung kanyang mensahe. Nakita po natin yung kanyang kalakasan doon po sa humility. Isipin mo, Diyos siya. Binaba niya ang sarili niya para maging isang servant. At siya po ay nag-suffer. Talagang kaawa-awa po talaga siya. There was nothing beautiful or majestic in the physical appearance of the servant, but He would redeem us and bring salvation and healing. Yun po ang reason niyan kung bakit ang Diyos po ay dumanas ng napakahirap na dapat ako ang magdanas, na dapat ikaw ang magdanas. Dapat tayo nilalatigo sa ating mga kasalanan. Tama po yun, kasi tayo naman po talaga. Pero nakita po natin, walang complaint. Wala po siyang complaint. Now, itong kasalanan po, ito ang ibig sabihin ng kasalanan, ay ito po ay nagpapaseparate po sa atin sa Panginoon. So, by definition, every time po na lumalayo tayo sa Panginoon, nagkakasala po tayo. Mga kapatid, take note of this. Kapag tayo ay lumalayo sa Panginoon, nagkakasala po tayo. Pag po na ako mag-church, you sin against God. Yan po ang katotohanan kapag lumalayo po tayo. Kahit po nahihirapan tayo sa buhay, kahit sa pinagdadaanan po natin, paging sa church, nahihirapan tayo. Maaaring we are accusated, parang naakusa tayo. Pero baliwala po yun. Mga kapatid, kahit ano po yung pinagdaanan mo sa buhay. Pero hindi ko po sinasabi yung pinagdadaanan ko sa buhay, ay baliwala. Pero baliwala po yan talaga. Kung sa Panginoon po. Ayan po, every time we step away from perfection, we become more imperfect. Pag lumalayo tayo sa Diyos, mas nagiging imperfect po tayo. And every time we step away from the author of life, we step closer to them. Ang author of life, ang lumikha ng langit at lupa, mas nalalapit po tayo sa panganib. Pag lumalayo po tayo sa Panginoon, nasa panganib po tayo mas malapit. Ang ating kalaban po, higit sa lahat, ang pinaka-kalaban po natin, hindi si Satan, ang ating mga sarili. Do you agree with me po? Ang ating mga sarili po, ang ating kalaban. Kasi minsan, pinakausap po ang sarili mo. Mag-church pa ba ako? Minsan, may ganun po kayo. Pinanghihinaan po kayo. Kalaban niyo po ang sarili niyo. Huwag na lang. Sige, next Sunday na lang. Next Sunday, ganun na naman. Or anything. Dadalo ba ako ng day group, fellowship? Nakakapagod. Sarili niyo po ang kalaban niyo. Alright? So, gusto ko pong makita niyo po yung konteksto ng ating pag-uusapan po ngayon sa umagang ito. Dito po sa Book of Isaiah. Unang-una, the Book of Isaiah, ito po yung background ng Book of Isaiah. Isinulat po siya 740 and 680 BC, which is about 700 years before Jesus. So, itong Book of Isaiah, this is a prophetic gospel. Dahil si Isaiah ay nagpo-prophesy. Prophet nga po siya. So, nangyari in the New Testament. Ang gap po ay 700 years. Ang author po ng book na ito ay walang iba kundi si Prophet Isaiah. Isaiah's name means, the Lord is salvation. Yun po ang ibig sabihin ng Isaiah. Ang Diyos po ay kaligtasan, which is also one of the main theme of the book. Ito po ang main theme ng book of Isaiah, ang kaligtasan or salvation po. Ang purpose po ng book na ito ay warningan po yung Judah and Jerusalem of the imminent judgment and restoration. That time po kasi, medyo malala po sila. Sobrang lala nila. Pero sa totohanan po ay mas malala po ang ngayong generation. Tama po ba? Dahil ang tao po, sabi sa salita ng Diyos, ang mundo po ay pasama ng pasama. Kung malala na po before,
what more po ngayon? Mas malala po ngayon. Kaya po, we encourage ang bawat isa na mas lumapit po tayo sa Panginoon. Kasi yun nga, gaya na sinabi ko kanina is, kapag lumalayo tayo sa Panginoon is nasa danger zone tayo. Mapalapit tayo sa danger. Okay po? Sin was running rampant in Judah and a time of judgment was coming. The people of Judah would be forced to leave their homes and live as strangers in a strange land. But the hard times would not last forever. And God promised that His people will be restored. They will be saved. Ito na nga po. Binasa natin yung itong Isaiah 53 or Isaiah 52-53. Ito po yung puso ng book of Isaiah. Ayan, kung sa buong gospel, meron tayong puso ng Biblia, which is the John 3:16. Ito pong sa book of Isaiah, ang puso po nito is Isaiah 53. The book of Isaiah provides us with the most comprehensive prophetic picture of Jesus Christ in the entire Old Testament. It includes the full scope of His life. And po, para makita po natin yung scope po ng book of Isaiah, kasi maganda po talaga makita natin ano ba yung context ng book of Isaiah. Una-una, nabanggit po dyan sa Isaiah 40, ayan po, 3-5, the announcement of His coming. Ito pong announcement of His coming, ito po yung nakakatawang tao po siya. Na nangyari nga po, ayan po, His virgin birth sa 7 verse 14, His proclamation of the good news, 61 verse 1, His sacrificial death, ito na nga po, yung sacrificial death, 52-53 po yan, and His return to claim His own. So, maaaring nakita niyo na po ang konteksto po ng book of Isaiah and maganda pong maunawaan natin ano ba ang nilalaman nito. Kasi para makita po natin at makarating din po tayo doon sa ano ba yung nais kong iparating po sa inyo sa umaga o ano pong nais ng Diyos na iparating po sa inyo sa umagang ito. However, more than a mere restoration was coming, Isaiah predicted the coming of God's great servant, the Messiah, God's anointed, the promise here to the throne of David, whose rule would never end. Ito naman po yung nais ng Lord eh. Ang kanyang ruling po sa buong sanglibutan ay hindi po magtatapos. So nakita po natin, no? Nakita natin yung pinrophesy po ni Prophet Isaiah. Pinrophesy niya po ang pagkakatawang tao po ng ating Panginoon, which is nangyari po. Nangyari po sa New Testament, siya po ay pinahirapan and nakita po natin sa Isaiah 53, para siyang baliwala lang. Kumbaga, hindi rin po siya wala tayong narinig sa kanyang mga sumunod na po siya sa Panginoon. Maaaring mahirap po yun sa anak, pero mahirap din po yun sa ama. Sino po dito ang may mga anak? Ayan po. Ayan, yung may mga anak po dito, halimbawa, meron kayong dalawang anak. Halimbawa lang po ito halimbawa, may dalawa po kayong anak, ang isa po ay mamamatay. Kailangan nyo mag-give way. Kaya nyo po ba? Hindi po. Yun ang katotohanan, hindi po, no? Doon po tayo sa truth. Kasi mahal natin parehas. Wala naman tayong pinipili. Di ba po? Ang ating Ama, God the Father, He gave His one only begotten Son. Which is, akala natin, napakadali lang, pero sobrang hirap po nun. Kasi kung ilalagay po natin sa konteksto ng isang tao na mayroong mga anak, ay napakahirap na naman po pala talaga. Kumbaga parang ang hirap makita ang anak mo na gano'n ang lusa. Wala na po tayong nakita ang iba na talagang pinahirapan po siya. So, balik po ako, Isaiah predicted the coming of God's great servant, the Messiah. God's anointed, the promise here to the throne of David, whose rule would never end. So, meron po akong 4 points, or 4 points po tayo makikita po dito sa ating pag-aaralan. Unang-una po, the servant's rejection. Kita po natin yung rejection ng Panginoon dyan. Na-reject po siya. Kung titignan po natin yung context ng Isaiah 52, ayan, yan po yung Isaiah 52. Ang Panginoon po nagsasalita po dyan. Ito naman yung Isaiah 53, ito naman yung mga tao. Medyo nagre-reklamo nga sila. Tignan po natin, basahin po natin isa-isa. Isaiah 53, 1-3. Sabi po dito, sumagot ang mga tao, sino ang maniniwala sa ibinabalita namin ito?
Kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan? Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ng kanyang lingkod, parang ugat na nakanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man kang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Isipin niyo po, no? Sinusulat pa lang po ito ni Isaiah. Nakita niya na po yung mangyayari in the 700 gap years. Nakita niya na po, no? Uri po ang Diyos. Pero nakita niya na talagang itong Son of God ay talagang rejected po talaga. Kumbaga para siyang, isipin niyo na lang parang binasura, dinuduraan. Ayan, isipin niyo na pinaka-worst, anything na worst. Pinagpapapalo, kinawawa. Kawawang kawawa. Pero makita po natin, ginawa niya po yun para sa ating lahat. Ginawa po ang ating Panginoong Jesus para po matubos po tayo. Ang bawat isa ay magkaroon po ng opportunity na makilala po ang Panginoong Jesus, tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. They look back and lament and mourn over the fact they misjudged the Lord's servant and did not believe the message about him. Parang ang hirap po nito, no? Yung mensahe po na ipinapalaganap. Ilagay po natin sa context ng isang individual. Ikaw ay nagsishare ng gospel. Maaaring sa iba, okay lang na ikaw ay ma-reject, pero iba rin po yung, halimbawa na siguro, ma-reject ka ng asawa mo. Shineran mo siya ng gospel, gusto mo siya mapalapit sa Panginoon. Ano po ang mararamdaman mo na ang binabalik sa iyo ay pawang galit? Kumbaga, contradict. Hindi yan ang paniniwala ko. Ano po ang mararamdaman niyo? Halimbawa lang naman ito. Or malapit sa buhay mo, na sinesharean mo ng gospel, kinokontra ka. Di ba po ang hirap? Ang hirap po ma-reject sa simpleng paraan. Simple lang po yun. Pero ito pong ginawa ng ating Panginoon ay hindi po ito simple. The nations did not believe because they did not know. Alam niyo po, ito po ang isang problema po sa isang mundo. Kapag hindi po nila, ignorance po, number one, problem. Kapag hindi po nila alam ang gospel, ang truth, talagang ang hirap po. Ito po ang nangyari before. Nangyari po ito sa ating Panginoon. Pwede ko pong ilagay ang konteksto na po dahil nasa Isaiah po tayo. Pwede po natin ilagay yung konteksto sa nangyari. Ito po kasi ay prophetic. So pwede natin ilagay ang konteksto sa book ng Matthew, Mark, Luke, kung saan po ang nangyari or nandun po ang Panginoon or even John po. Kasi binigay niya ang kanyang butong na anak. Okay po? Both John and Paul saw in the unbelief of Israel a fulfillment of verse 1. Kahit po sila John, kahit sila Pablo po, nakita po nila. Tignan po natin sa 1:12 verse 38. Sabi po dyan, sabay-sabay pong basahin. 1, 2, 3, go. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Panginoon, sino ang maniniwala sa aming pinalita? Kanino ay pinakita ng Panginoon ang kaniyang kapangyarihan? Okay po, so nangyari nga po. And other one is Romans 10 verse 16. Ngunit hindi lahat ay sumunod sa magandang balita. Gaya ng sinulat ni Isaias. Panginoon, sino ang naniniwala sa aming ipinalita? Maaaring po ang mga tao po ay misunderstood po ang Panginoong Diyos. But God is made known by Him. In what way did they misunderstand Him? Sa konteksto nga po ba na-reject itong ating Panginoon? Meron po dyan, unang-una, He appeared to be insignificant, not important. Kasi kahit paulit-ulitin mong basahin niyang verse 1 na yan, paulit-ulit mong basahin yan. Ayan, sumagot ang mga tao, sino ang maniniwala sa binalita namin ito? Kanino ang pinakita ang iyong kapangyarihan? Simple niyo po, ano? Question po sila. Which is Christ's message was doubted. Salita ng Diyos o
mismo si Jesus ay doubted po siya. Number 1, who has believed a report? Kakaunti lang po ang naniwala po sa report o sa gospel po na pinapalaganap po ng ating Panginoon. Ito po, ang emphasis po nito ay sa human responsibility. To whom has the arm of the Lord been revealed? Many. Sa lahat po o sa karamihan. The message about the servant impressed few, but their evaluation will spiral further down. So nakita po natin, dito po sa unang-una pong point po natin, sub-points po natin na doubted po ang ating Panginoon. Ayan, iniisa-isa ko na lang po. Pangalawa, He appeared to be a nobody, not a somebody. Nobody. Hindi po siya somebody. Sa verse 2. Sa verse 2, sabi po doon, kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ng kanyang lingkod, parang ugat na natanim sa tuyong lupa, walang katangian o kagandahang makatawag pansin, walang taglay na pag-akit para siya ay lapitan. Nakita po natin, He appeared to be a nobody, not a somebody. Meaning, Christ was personally avoided. Iwasan po siya ng karamihan. Sa 53 verse 2 po yan. Okay po? Hindi ko na po pahahabain. Medyo napakalinaw po kasi verse by verse po na ang ginagawa ito eh. So number 3, He appeared to be a loser, not a winner. Ayan po. So bigat po, no? Kaawa-awa po ang ating Panginoong Jesus. So sa verse 3, ang sabi po doon, ayan po, tinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man na pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya parang walang kabuluhan. So meaning po dyan, kung bakit siya po ay loser, or hindi po siya winner, kundi dahil siya po ay socially rejected. Na-reject po siya ng maraming tao. Yun po ang katotohanan. Na-reject po siya. Maaaring pong iniisip niyo po na misquote po ni Isaiah yung first 2 verses. The servant's description here allays those thoughts. Isaiah poignantly described the servant's social rejection. It wasn't just the rejection of the servant's message, but himself. Sarili niya mismo. Hindi lang po yung salita na dala-dala niya, and mismo sarili niya po. God made mankind to be social, kind, and accepting. But God's special servant held none of these words. Nakita po natin, ang gusto ng Lord, inilikha niya po ang bawat isa na tanggapin natin ang bawat isa, no matter what. O ano pa yung estado nila sa buhay, ano pa yung mga nagawa nila, tanggapin natin. Kahit ano pa yung mga nangyayari sa kanila, tanggapin natin sila. Pero itong ating Panginoong Jesus, hindi po ganun ang nangyayari sa Kanya. Totally rejected. Pangalawang point po natin, nakita po natin yung passion ng Panginoon. The servant's passion. The passion, ang ibig sabihin po nito ay to suffer, to bear, or to endure. Ayun po. Nakita natin yan yung final period ng ating Panginoon. Nag-suffer po siya, which is makikita po natin, maaaring nakita nyo na po yung field ngayon, Passion of the Christ, pero nakita po natin, nag-suffer po ang Panginoon. Wala po siyang ibang ginawa. Kinawawa po siya. Tignan po natin yung 53, 4-6. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kainaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala natin iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay umaling dahil sa paghirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahan, tayo ang dapat tumanggap. Nakita po natin dito
yung pagdurusa po na nangyari po sa ating Panginoong Jesus. Grabe po ang ginawa ng ating Panginoon Jesus po sa atin. Para po sa ating kasalanan, para sa ating lahat, na may balik po tayo sa fellowship, which is the grander plan ng Lord before, ito naman talaga. Maaring grander plan ng Lord ito, hindi na tayo mag-i-exist, ito na yon. Makabalik po tayo sa fellowship ng Panginoon. Kasi sa Kanya po tayo. Alam niyo po, napakapalad po natin kasi maaring sa Old Testament, ang iba po nakakausap nila ang Diyos. Pero ang katotohanan po, mas mapalad po tayo ngayon sa generation po natin. We can directly speak to the Lord. Pwede po tayo dumirekta sa Panginoon. The Holy Spirit is with us. Ang hirap po, no? Kapag wala na po yung Holy Spirit, ibig sabihin po yun, nangyari na yung mga other prophecy, ang pagbabalik ng Panginoon. Ang hirap po nun. Kaya hanggat nandito pa po ang Holy Spirit po sa atin, kasama po natin, binigyan po tayo ng power ng Lord. Ang hirap po na mawala po ito. Kaya hanggat nandito pa, gamitin po natin sa tama. Talagang atin itong i-treasure po ng Holy Spirit kasama po natin. Hindi po tayo pinababayaan ng Panginoon. Alright po? Unang points po dyan, He bore our sorrows. Sa 53 verse 4, sabi po dito sa Mateo 8 verse 17, sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isaiah. Inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling ang ating mga karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, nandito po kayo dahil kayo ay pinagaling ng Panginoon. Nandito po kayo lahat dahil sa karamdaman ay malaya po kayo makapagpuri sa Panginoon. Tinanggal po yan ang ating Panginoon. By His stripes, we are healed. Okay po. Pangalawa, He bore our suffering. Ayun po, He bore our suffering. He was wounded for our transgression, bruised, broke into pieces, pulverized, ground into dust for our iniquities. The chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. He takes our disease and gives us health. Tinanggal niya na po ang anumang karamdaman natin at pinagaling tayo ng Diyos. Pangalawa, He takes our punishment and gives us peace. Na kung saan, at the end of the day ng ating pamumuhay dito sa lupang ito, karapat-dapat po tayong tumanggap ng punishment. Pero, kinuha na po ng Lord John. Purihin po ang Panginoon. Napakagandang balita po nito. Para mabigyan po tayo ng kapayapaan po na magpatuloy ng paglingkuran ng Diyos. Maaaring nakakapagod po ang maglingkod sa Diyos. Pero, meron po kahit gaano kapagod ang paglilingkod sa Diyos, hanggang sigurado ka sa tinatahak mo sa Panginoon, meron pong peace. Hindi na po yun. Meron pong joy, kagalakan na binabahagi po sa atin ng Panginoon. Nakakapagod po ang buhay. Tama po. Ang buhay nga lang po sa labas ay nakakapagod. Nakakapagod din po sa church. Pero kapag naunawaan po natin na yung ating pagpapagal sa Panginoon is not in vain. Hindi po ito masasayang. Maaaring hindi po natin nakikita pa yung mga dapat nating makita in the future. Pero ito po ang nagpapaalala. Marami pong propeta ang nagpaalala sa gospel ng Panginoong Jesus. Isa na po si Prophet Jeremiah. Pinaalala niya po sa napakarami, 1,000 people. Wala pong nakinig. Maaaring sa time po ni Noah, magsasabi rin po siya, pero they are crushed. Sila po ay na-perish. Ang pamilya lang po ni Noah ang naligtas. Ay po, wag po natin baliwalain po ang gospel. Napakalaga po ito sa atin. Kahit ano po. Pangatlo po, He takes our wounds and give us healing. Ito naman yung purpose talaga niya. Nabigyan po tayo ng healing. Number 3, He bore our sin. In 53 verse 6. Basahin ko po. Sa verse 6, sabi niya po dito, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahan tayo ang dapat tumanggap. Mga kapatid, sinasabi po dito, tayong lahat ay tupang ligaw. Pero ang pinapaalahan po tayo ng Lord na lumakad po tayo sa kalooban niya. Huwag tayo lalayo sa Diyos.
The more na lumalayo tayo sa Panginoon, nasa danger zone nga po tayo. Kaya kailangan natin mas mapalapit. Lord, kalooban mo ba ito? Paano nag-Lord yung ganito? Minsan meron tayong mga question na inahanda in the future. Lord, magdilikod ako kapag bibigyan. Hindi po dapat ganon. Alam ng Lord ang tama at nararapat sa'yo. Yung way niya, hindi niya naman dapat talaga pinapaalam. Sikreto lang po yun ng Panginoon sa inyo. Gusto niya ma-surprise kayo. Ang Diyos po kasi ganun eh. Mahilig po siya sa surprises. Ang gusto ng Lord, pananampalataya. Wala po tayong papairali kundi pananampalataya. Faith lang talaga. Ang hirap naman, Lord. Wala kang makikita. Black ang iyong mga mata. Just have faith in God. And God will do the rest. Siya ang bahala. Tinanggal niya po ang ating mga kasalanan. Ayun nga po, sabi po dito sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi rin po sa 1 Pedro 2:24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasad niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Pinagaling po tayo ng Diyos. Okay po? Napakalinaw naman po ng verse. Jesus in John 10 taught us that the good shepherd lays down his life for the sheep. Ang sabi po ng isang feminine theologian na si Dolores Williams, there is nothing divine in the blood of the cross. Wala na pong ibang mas divine kundi po ang dugo na dumanak po sa krus ng Kalbaryo. Number 3 point po natin is the servant submission. Makita po natin, ang Lord is 100% He submit. Nagsubmit po siya sa ating Panginoong Diyos, sa God the Father. Ang ating Panginoong Jesus ay nagsubmit. Basahin po natin yung 7-9, siya ay binugbog at pinahirapan. Ngunit hindi kumibok kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiibig kahit kaunti man. Nang siya'y huliin at hatulan upang mamatay, wala man lang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, kahit na siya'y walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Ang isang tupa po, kapag siya po ay mahaba na ang kanyang mga balahibo, hindi po siya yung katulad ng ibang hayop na kapag kukunin mo, dumana yun sa'yo. Ang tupa po, pusa na po siya. Po, ang isang tupa, kapag ang isang tao ay tatanggalan na po siya ng kanyang mga balahibo, kasi ang isang tupa, kapag matagal siyang hindi tinanggalan ng balahibo, ay medyo bumibigat nga po. So, inilahan din po dito sa salita ng Panginoon. Nakita po natin ang submission po ng Panginoon dito sa God the Father po. Ayun po, basahin po natin dito sa 1 Peter 2:18-25. Sabay-sabay niyo nga pong basahin. 1, 2, 3, go. Maalitin, pasakop kayo sa inyong mga amo at igalang Diyos sila. Hindi lang ang pamamuri at mapagbigay ng pagpapalagay. Sapagkat kapuri-puri ang nagtitiis ng parusa kahit ng kasalanan. Bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos, ay pagmamalaki ba ang magtiis ng parusa, ito ay dahil sa paggawa ng masama. Hindi. Ngunit kung magtiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa niyo ng mabuti, magpapalain kayo ng Diyos. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat niyo lubos na tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsimpaling kailanman. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y kahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinabayan niya ang lahat sa Diyos ng makatarungan kung umatol. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos.
Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang niligaw, ngunit ngayon kayo'y nanumbalik upang sumunod sa pastor at nagpakalaga ng inyong mga maniniwa. Purihin po ang Panginoon. Napakaganda po ng mensahe nito. Sinabi rin po dito na ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Panginoon. Alam niyo po sa Panginoon, hindi po laging nasa bed of process, nasa maganda ka, malambot kang kutsyon. Hindi po palaging ganun. Marami pong pagtitiis. Marami pong paghihirap po talaga. Para mas makita po natin na may purpose po ang Diyos sa atin. Alam niyo po, kahit ang hindi mananampalataya, hindi na kilala sa Panginoon, siya ay nag-exist for more than 60 years. Ano po ang una niyang tinatawag kapag siya ay naghihingalo? Ang Panginoon. Tama po ba? Hindi siya nakakilala ng 60 years. Wala siyang paniniwala sa mga religion, wala siyang spiritual. Pero kapag siya ay mamamatay na, naghihingalo na, nagkataon na meron magpapatanggap sa kanya. Lord, hindi sa labi ang makapaghinta sa kanya, pero ang Panginoon po. Maaaring po tayo ay nadanas po ng mga kahirapan po dito sa mundo. Pero hindi po katulad ng pinanas po ng ating Panginoon dahil incomparable naman po yung ginawa niya. Wala na pong makakagawa nun. Tayo ay nadanas ng mga kahirapan, ang pain po, pero may purpose po ito ang lahat. Ang nais ng Panginoon ay mas maging matatag po tayo sa buhay. Nagpuproduce po ito ng endurance sa atin kapag tayo ay nahirapan. Tignan po natin yung unang point. He was submissive in his silence. Sa 53 verse 7. Ano nga ba yun sa 7? Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo. Kahit isang salita, tulad ay tupang nakatakdang patayin, para korderong hindi tumututol kahit nagupitan. At hindi umimik kahit kauntingan. Mahirap po na, no? Sabi po sa 1:29, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, tignan niyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. He was oppressed, harsh, physical treatment at the hands of others, and afflicted. Yet, he opened not his mouth. He does not protest his treatment. He does not resent his destiny. He was led as a lamb to the slaughter and as a sheep. Wala po siyang ginawa kundi tumahimik. Wala po tayong doubt na ito po, ang verse na ito, binasa po natin kanina is, ito po yung basis po ng declaration po ni John the Baptist. Oh, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Nakita po natin, si John the Baptist po, na siya mismo nagbautismo kay Jesus. Number 2 po, he was submissive in his suffering. Sa 53 verse 8. Sabi po dun sa 8, nang siya'y hulihin at atulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Kita po natin yung treatment ng mga tao sa Panginoong Jesus. Very, very wrong. Hanggang po magwakas ang kanyang buhay. Sabi sa 1:6 verse 38, ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa atin. Ang kalooban po ng Diyos Ama, ang kanyang hinahangad po, hindi po ang sariling kalooban in a flesh way, hindi po ang flesh na meron si Jesus. Hebreo 5 verse 8, kahit na siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Po, napakalinaw naman po nun. Anak na po siya ng Diyos. Pero tinuturuan po tayo ng Panginoon, Diyos Ama, na mag-submit po tayo. Napakalaking bagay po ng submission po. Sa mga churches po, sa iba't ibang mga organization, ang una pong itinuturo nila, kahit po sa mga D-groups, is submission po. Magsasubmit ka. Napakalaking bagay po ng submission. Kasi paano mo nga ba masasabi na ikaw ay nananampalataya sa Panginoon pero hindi ka nagsasubmit? Obedience is the evidence of faith po. Kung ikaw ay obedient sa Lord, obedient po sa bawat isa, yan po ebidensya na ikaw ay tunay na nananampalataya.
Last po pala, he was afflicted in his shame. He was a good man, yet he is buried with a wicked. He was a poor man, yet he is buried with a wealthy. It should not have ended this way. He had done no violence. Sabi po sa Lucas 22:42, sabi niya, Ama, kung loobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Sige po, proceed po tayo sa ikaapat po. Ginawa niya po ang lahat ng ito. Ginawa ng Panginoong Jesus ito, maging ng Diyos Ama, para po magkaroon po ng kaligtasan. Nakita natin the servant's salvation in 53:10-12. Sabi po doon, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito ay mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya ay may maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalsap ng ligaya. Malalaman niya hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Dahil dito, siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila at makapangyarihan. Sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama, inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Grabe po ang puso ng Panginoon. Grabe po ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Patawarin mo ang mga taong ito. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Maaaring hindi natin i-apply ito sa atin po. Hindi natin huhusgahan po kaagad ang someone. Tinuturuan po tayo ng Panginoon kung paano po yung disenyo na magmahal po. Yung pag-unawa na dapat ganito dapat. Tignan po natin, it is purposed by the Lord. Unang-una, ito po ay purpose po ng Panginoong Diyos. God wanted this to happen. Hindi po ito aksidente. It was a divine appointment po sa ating Panginoong Jesus. It was His Father who put Him to grief for sickness, making His soul a guilt offering for sin. Yan po ay sinabi sa Leviticus 5:1-19. Hindi ko na po yun sasabihin. It was God's will that the servant began an atoning sacrifice for sin. The pleasure of the Lord shall prosper, be accomplished in His hand. Yes, He was bruised by God, but He is also blessed by God. Ito po ang purpose po ng Panginoon. Ang purpose niya po ay ihangin po ang ating Panginoong Jesus para sa katubusan po ng mga kasalanan. Pangalawa, sub-point po, it is pleasing to the servant. Ayan po. From the anguish of his soul, he will see light, and is satisfied by his knowledge. My righteous servant shall justify many, bearing their iniquities. It thematically links with Jeremiah 23:5-6. Servant can rejoice. Though the cost was great, the outcome is greater still. Anguish is his place. Darkness is vanquished by light. The servant is satisfied by the knowledge of what has been achieved. The servant, by what he did, will make guilty persons righteous. And what did he do? He bore their iniquities. Pangatlo po, it is provided for many. The picture in this verse 12 is that of a victory parade with the servant marching out front in the role of conqueror, bringing home the spoils of battle. God will give the servant those He redeemed as well as those who rejected Him. Nakita po natin ang lahat po ng tuhod ay yuyukot po sa ating Panginoon. Sabi po sa Philippians 2:10-11, sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at mapupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Why does He deserve such honor? Isaiah brings it through faith summation. Una-una, because He poured out His soul unto death. Binigay niya po pati ang kanyang kaluluwa hanggang sa kamatayan. He was numbered, listed, or with sinners. He bore the sin of many. He made intercession for the transgressions. Sobrang hirap po ng ginawa ng ating Panginoon. Kung ako po, sa sarili ko ay
I don't deserve po. Hindi ko deserve ang ginawa ng Diyos. Na para ako ay tubusin sa kasalanan. I don't deserve. Ako po ay makasalanang tao. Napakaruming tao. Maraming kahinaan ko. Pero hindi ko po deserve yun. Yung ginawa niya, napakahirap po para sa isang basura. Basahan, tulad ko po. So, in conclusion po, Jesus suffered for us personally, intentionally, and voluntarily. Nag-suffer po ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Ito ay talaga intention po niya at intention ng Diyos Ama. Ano ba yung dapat natin maging response? God healed and redeemed us. In John 1 verse 12, but as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. Wala pong ibang nais ang Diyos. Receive Jesus. Tanggapin po natin si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas, at bilang Panginoong Diyos. Ayan, medyo mabigat po yung Panginoong Diyos kasi talagang sakop na po ang karamihan doon. Ang pagsunod mo sa points ng itong church, yung character mo sa points ng po yan, yung lahat-lahat, napakabigat po yan. Humility, lahat po, punctuality, kaayusan po, sakop na lang po yan. Ang pagsunod mo sa Panginoon ay sakop na lang po yan. Tanggapin po natin ang ating Panginoong Diyos na siya po ang ating Diyos na tagapagligtas at ang ating Panginoon po. Ang unang-una po, wala po tayong ibang gagawin. Alam niyo po, may mga kainaan po tayo. May mga pagkukulang po tayo sa buhay. Ito po lagi. Ang nais ng Panginoon ay mag-repent tayo. Repent po tayo sa ating mga kasalanan. Hindi natin alam pagkatapos ng service na ito, magkasala tayo. Galing ka pa naman sa church, ayan, nagkasala ka na. Hindi po natin alam. Yan ba yung galing sa church? Nagkasala na rin yung nagsabi nun. Ayan po. Mag-repent po tayo na tayo ay makasalanan po. Pangalawa, surrender to the Lord Jesus as Savior. Alam mo, paulit-ulitin po itong gawin po sa atin ng Panginoon. Surrender po kasi, total surrender po talaga, 100%. Lord, ikaw na humawak ng buhay ko. Lord, paano na yung aking pamilya? I-surrender mo yun sa Panginoon, kapatid. Lord, sabi mo, hindi mo kami pagkukulangan. Then follow Jesus. Then obey. Yun po ang nais ng Lord, surrender natin. Mag-surrender po tayo sa Panginoon and receive His forgiveness. Lahat po tayo ay makasalanan, tanggapin po natin yung kapatawaran na ino-offer po sa atin ng Panginoon. Pero dapat firm po ang ating pagtanggap sa Panginoon. Kapag nagparating na po tayo sa pagkakasala natin, alam na po natin, kasi may Holy Spirit po. Lord, alam kong tama to, pero bakit Lord ginagawa ko? Kasi matigas ang ulo mo. Lord, alam kong tama ito, ay mali ito, ginagawa ko pa rin ito. Mahalaga po yun na lahat po ay acknowledge po natin sa Panginoon. Okay po? Basahin ko po yung next slide. Sabi po dito, rejection was His, acceptance is ours. The wounding was His, the healing is ours. The stripes were His, the salvation is ours. The price paid was His, the forgiveness is ours. The death was His, but life is ours. Kamatayan po para sa buhay na walang hanggan sa ating lahat po. Kaya po dyan ay papuri po sa ating Panginoon. Bago ko po tapusin po ang mensaheng ito, ay sige nga siya, i-day nyo nga po muna ito. All you said
surrounded me. In every season, I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knee.
mata po natin na hindi po natatapos sa pagkamatay ng ating Panginoon. This is just the beginning of our resurrected body na dapat din pong mangyari sa atin, sa bawat isa sa atin. Itong ating mga katawan na ito na temporary lamang, we are meant to resurrect. Balang araw, tayo din po yung pinangako ng ating Panginoon, there is resurrection. Yun po ang ating pinanghahawakan. Kaya po tayo sumusunod sa Panginoon, tinanggap po natin siya. Dahil po sa resurrection, na balang araw, kami po tayo doon. Napakahirap po ng dinanas ng ating Panginoon. Nasa isang makasalanan tulad po natin, ay mapapa-question niya po talaga tayo, bakit niya po ginawa? Sapagkat tayo ay isang basahan lamang. Pero hindi po yun ang pagtanaw sa atin ng Panginoon. Dahil mahal na mahal niya po tayo. He cares for us. He loves us. Yung pagmamahal na yun na hindi mahihiyahan tulad sa anuman. Yung pagmamahal na walang katulad. At sa Panginoong Diyos na po natin yan matatagpuan. Kaya po, wala pong ibang nais ang Diyos sa atin na tayo ay mag-repent sa ating mga kasalanan, tanggapin natin siya bilang ating Panginoong Diyos na tagapagligtas, na talagang fear po, 100%. Tanggapin po natin siya. Lahat ng yan, yung galit, yung inggit, pagmamataas, kahit ano pang kasalanan na yan, ayaw ng Diyos yan. Lahat yan ay binayaran niya. Kung sa tingin ko hindi ka na magbabago, mga kapatid, ang Diyos kaya kang baguhin. From glory to glory, ikaw ay babaguhin ng Panginoon. Hallelujah, let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon sa mensahe mo sa umagang ito. Salamat po Panginoon dahil pinakita mo Panginoon kung gaano kahirap ang dinanas mo Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kung gaano kahirap Panginoon ang ikaw ay latiguhin Panginoon, pahirapan Panginoon at ipako sa krus Panginoon. Lord, maraming salamat Panginoon. Maraming salamat Panginoon. Salamat po Panginoon dahil pinapakita mo, Panginoon, kung gaano kami kahalaga sa iyo, Panginoon. Maraming Lord, marami kami pagkukulang sa buhay, Panginoon. Marami kaming kahinaan, Panginoon. Pero Lord, alam namin na kapag lalapit kami sa iyo, Panginoon, ito lang, Lord, yung dahilan, Panginoon, na kami ay maisaayos, Panginoon, na maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Lord, salamat po. Talagang pinakita mo, Panginoon, ang pagmamahal ng isang ama. At yun ang nasa puso mo, Panginoon. Na kami, O Diyos, na mga lingkod, na mga anak ng Panginoon, ay, Lord, tanggapin ka, Panginoon, at ipamuhay po natin ang pagmamahal namin sa inyo at sa aming mga kapwa, Panginoon. Lord, laging ito lang ang ituro mo sa amin, Panginoon. Pagmamahal ng Panginoon. Wala na, Panginoon. Dahil kayang resolbahin, kayang sagutin ng pagmamahal ang kahit anong problema ng mundo. Dahil ikaw ang pagmamahal, O Diyos. Lagi mong ibaon sa aming puso, Panginoon, ang higit na pagmamahal na ibigay namin, Panginoon, sa kapwa namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na ipinako ka sa krus ng Kalbaryo at pinakita mo, Panginoon, na ikaw ay nabuhay muli, Panginoon. Lord, ang kaaway ay nagapi mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Lord, live with us, Panginoon, araw-araw, Panginoon. Lord, kami man, O Diyos, ay may mga kahinaan, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na higit pang mas lumapit, Panginoon, sa author ng buhay. Mas higit pa kaming lumapit sa
Panginoon. Lord, kung kami ay tinutuwid, Lord, mas higit pa kaming lumapit sa iyo, Panginoon. Lord, kung kami ay nasa itaas ng buhay, Lord, mas higit pa po kaming lumapit sa iyo, Panginoon. Kung kami man ay nasa journey ng pain, Panginoon, na halos masabi na siguro na kalaban namin ang mundo, Lord, mas higit kaming lumapit sa iyo, Panginoon. Sapagat, Lord, kapag kami ay lumalayo sa iyo, Panginoon, nasa danger zone kami ng aming pamumuhay. Mas malapit ang kaaway sa aming Panginoon. Kaya Lord, manapatin mo Panginoon araw-araw na as we receive you Lord God, our personal Lord and Savior, Lord, mas higit po kaming lumapit sa inyo Panginoon. Maraming salamat po Panginoon dahil pinapakita mo sa amin ang tunay na pagmamahal Panginoon. Salamat po Diyos. Salamat sa mensaheng ito, Panginoon. Napakabigat, Panginoon, ang mensaheng ito, Panginoon. At ipinapakita mo, Panginoon, kung gaano kang pinahirapan, Panginoon. Kinawawa, Panginoon. Pero Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na magpubilang kami sa layunin mo sa amin. Pleasing you only, Panginoon. Not pleasing people, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Sa iyo po ang kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.